to record. Ayan. Yan. Okay. And then the recording, guys, I will send it to you via email right after the class. And if gusto nyo namang mag-record or on your own, pwede rin naman. So again, okay. Overview for this batch 1 for day 1. You will learn a brief background and history of Facebook ads, understand the Facebook ads ecosystem, and understand about advertising standards and community standards. So, kukunti-kuntiin muna natin guys kasi yung mga susunod na araw, yun yung medyo skeptical and medyo kailangan natin ng uh, at least 2.5 hours para magpag-maneuver ng ads manager and the other campaigns and objectives. So, ngayon, brief lang muna para jump start lang for our intensive class. Okay? Introduction to Facebook ads. Anyone dito na may background na sa Facebook ads, please type 1 kung meron. So, I guess, okay, wala. I guess lahat kayo is talagang fresh na wala pang idea about Facebook ads, right? Okay. In fa- okay. Facebook ads launched in 2007. So, ganito pa lang yung ano natin, itsura ni Facebook hindi pa siya nag-evolve into ngayon na meta na siya. Revolutionize digital advertising by leveraging the platform's vast user data to offer highly targeted marketing opportunities. Initially, ganito pa lang ang look niya noon. Banner ads pa lang siya. Before tayo magkaroon ng mga different ads like dynamic ads, carousels, video ads, and even Instagram. So, way back to no 2007. Okay? And then, did you know, question muna, how many people are active on Facebook every day? Pa-chat ako ng mga sagot ninyo. Wild guess lang or even guess lang guys. Kung gaano karami ang active on Facebook every day. Anyone? Wild guess. Million? 3 billion? Nice. Okay. Anyone else? Okay. So, ito ang answer natin. Over 2 billion people. Almost na yun kay Sir Darwin. Over 2 billion people are active on Facebook every day. So, by leveraging Facebook ads, talagang kaya nating itap for over 2 billion people. Pwede nating ma-target, pwede nating ma-boost yung ating reach, awareness, or even engagement sa ating mga Facebook ads campaign. Sa sobrang daming actives for Facebook every day. Okay? Oh, what's that? Mhm. Wait, nawala siya. Wait lang guys. Technical problem. Okay. Hmm. What happened? Few minutes lang guys. Wait. Okay, here we go. Ayan. Ayan. Alright. So, back to the answer. Okay. 2 billion people are active. Oh, okay. Siya nag-ano. Okay. 91% of organizations have presence on Facebook. Agree kayo dito? Na halos lahat ng organizations or even business owners. 91%. Ganong kalaki.
So we're looking at the datas right now. Why? Bakit natin tinitignan tong datas na to? Just to justify na Facebook ads is really a powerful tool para ma-boost ang business natin, or even kahit freelancer ka, pwede ka rin mag-run ng Facebook ads about your service. 62% of brands are confident in Facebook's ability to deliver a positive ROI. 53% of global marketers plan to increase their use of Facebook for marketing purposes in the future. So guys, malaki pa yung um, possibilities if ever na maging mag-excel kayo sa pagiging Facebook ads or specialist or media buyer, malaki yung chance na in the future is ma-acquire kayo ng mga companies na to, or even doing individual freelancing about Facebook ads and media buyer. Me myself, freelance ako ngayon, and I have also a uh, clients for Google Ads and Facebook Ads, and sobrang ano talaga, malaki pa yung possibilities niya. So medyo baby pa siya sa market. Konti pa lang yung mga um, nagbibigay ng service about Facebook ads, and yung rates niya is hindi din ganun ka baba. So magandang entry level ng rates for being a freelancer for Facebook ads and media buyer. The global ad spending in the social media advertising segment of the advertising market was forecast to continuously increase between 2024 and 2029 by in total 111.6 billion US dollars. So that's 47.66%. Ganon karami ang nag-spend or nagsusunog ng pera sa Facebook ads. And of course, yung 47.66% na yan, malaki din ang bumabalik or nagiging ROI nitong mga big brands na to, or even individuals or entrepreneurs. Okay? Notably, the ad spending of the social media advertising segment of the advertising market was continuously increasing over the past year. So maraming clients or maraming individuals or business owners pa rin na hindi pa rin nalalaman yung power ni Facebook. And pagka Facebook ads, pag nalalaman nila na mag-i-spend sila ng gantong certain amount ng budget with their Facebook ads, marami pa ring marami pa ring natatakot na mag-spend. Pero itong mga big ballers natin, mga big brands na to, kasama na talaga sa marketing budgets nila yan. And alam nila na uh, pag nagkaroon sila sa team ng magaling na media buyer or Facebook ad specialist, of course, tataas talaga yung ROI nila. Okay? Next, the Facebook ads ecosystem. For our ecosystem, Facebook ads ecosystem encompasses a suite of tools and features designed to help businesses create, manage, and optimize their advertising campaigns. Number one tool is Meta Business Suite. Number two is Facebook page. And of course, three, Ads Manager. Lahat naman kayo guys familiar with these tools. Please type one. Meta, Business Suite, Facebook page, Ads Manager. Okay, so lahat naman. Very good. Meta Business Suite is an integrated platform developed by Meta, formerly known as Facebook, to help businesses and freelancers manage their Facebook and Instagram accounts in one unified interface. This powerful tool allows users to streamline their media management, saving time and enhancing productivity. Sa mga freelancers natin dito, of course, familiar kayo dito kung ano yung power ni Meta Business Suite. Pwede tayo dito mag-schedule, DMs, mag-plan ng mga postings natin, and metrics, right? Yan. Okay, the importance of Meta Business Suite for businesses or freelancers.
Centralized management. Of course, manage your Facebook and Instagram pages, messages, and ad accounts from one place. So dati kasi hindi pa pwedeng i-integrate si Instagram kay Facebook. Pero nung naging Meta na and na-acquire na ni Facebook si Instagram, so pwede ka na mag-schedule. So pag nag-post ka ng reels or simply graphics lang, automatic siya pagka inallow nyo yung integration ng Instagram and Facebook. Automatic na siya, sabay siyang mapopost. And yung mga DMs natin, mayroong sections doon na makikita nyo yung Instagram DMs and Facebook page messages sa isang platform, which is Meta Business Suite. Simplifies the workflow, reducing the need to switch between different platforms. Ito yun. Enhanced communication, unified inbox for Facebook and Instagram messages, comments, and DMs. Ito yung kanina sinabi ko, and efficiently respond to the customer inquiries and engage with your audience. That's right. And then, content scheduling. Ito yung pag-schedule ng sabay. Pwede mo siyang i-maneuver inside the Meta Business Suite. Plan and organize content in advance. Schedule by time, inquires and engage with your audience. Content scheduling, insights and analytics. Um, sa ngayon, pagka may mga clients kami and ako, uh, sinasama ko yung Meta Business Suite sa analytics and insights pagdating sa mga reports, paggawa ng reports sa clients. Or even kahit business owner ka, kung gusto mo makita yung insights mo or analytics kung gaano kaganda or yung performance ng Facebook ad mo or even organic posts or reach. Diyan makikita natin sa Business Suite. Advertising efficiency, create and manage ad campaigns across Facebook and Instagram. Optimize and ads spend and target the right audience using advanced targeting options. And next, Facebook page. Lahat naman tayo may Facebook page or kung freelancer ka, may Facebook page or wala. Business owners. Meron bang business owners dito? Type 1, please. If freelancer, kung may Facebook page ka, type 2. Darwin, merong Facebook page. Nice. Okay, the rest, wala pa. Okay. 1, okay, nice. Facebook page is a public profile specifically created for business, brands, celebrities. May celebrity ba dito na hindi ko alam? Sabihin nyo na para makapagpa-shoutout. Okay. And then Facebook pages allow entities to interact with their audience and promote their activities in a professional capacity. Bukod sa Facebook page, guys, nakapag-professional mode na ba lahat dito? Type 1. Kung sino yung naka-professional mode. Sa professional mode, guys, Doon na, sa atin siya. pwede na rin tayong mag-run ng Facebook ad. Lahat nga. Okay? Ingat nila ako eh. Okay? Next. So, ito yung difference ng Facebook page noon and ngayon. So, left side, ito yung luma, and then the right side is the new one. Okay? So, importance of Facebook page for businesses and freelancers. Brand presence, of course, kung may business ka, tataas yung brand's awareness mo or presence mo in engagement if dito ka lagi nagpo-post. Audience engagement, pwede kang maaaring matap mo yung mga gusto mong audiences pag dito ka nagpo-post. Well, sa professional mode naman kasi, pwede rin as long as yung mga friends mo inside your professional mode is same as you want na audience na tatargetin mo. Katulad ako, freelancer ako. Lahat ng mga friends ko is freelancers, community founders. Yan. So, minsan doon din ako nagpo-post. Yan. Content sharing. So, alam nyo na yan. Advertising. Of course, hindi tayo makakapag-run ng Facebook ads pag wala tayong Facebook page. Pwede tayo sa professional mode, but post lang siya as of today. Okay? And then insights and analytics, of course. Eto, Facebook Ads Managers. Lahat ba kayo dito guys is
hindi pa talaga familiar kay Facebook Ads Manager or nakikita nyo na sa TikTok contents, ganto ganyan, please type 1 kung hindi nyo pa familiar talaga si Facebook Ads Manager. Okay, type 1. Okay, si Lucille. Okay, 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 nice. Okay, Facebook Ads Manager guys, ito yung ginagamit natin na platform para uh, create ng campaigns. Of course, dito sa loob na to, meron ding analytics. So, Facebook Ads Manager is a robust tool provided by Facebook to create, manage, and analyze advertising campaigns across Facebook, Instagram, and the audience network. It is designed to help businesses and advertisers to reach their target audience effectively, optimize ad performance, and achieve their marketing objectives. Sa loob ng business, sa loob ng Facebook Ads Manager, dito tayo naggagawa ng campaigns, dito tayo gumagawa ng objectives, dito tayo tumitingin ng analytics natin and everything. So, sa mga susunod na araw, yun ang i-discuss natin, guys. So, prepare kasi medyo magiging madugo yung mga susunod na araw dahil i-maneuver talaga natin to lahat. And hindi natin tatapusin yung 1 week until hindi nyo talaga ma-master yung pag-maneuver ng Ads Manager and of course, yung mga powerful tools inside Ads Manager. So, ito siya yung itsura. But hindi pa ito yung as in totally itsura. Ito lang yung dashboard na makikita natin. So, meron dito is the campaign name. Dito, the delivery, results, reach, impressions, cost per results, budget, amount spent, yung kailan siya mag-end, frequency, unique clicks, lahat yan i-discuss ko sa mga susunod na araw. But ngayon, matatakal natin tong mga terms and metrics na to. Okay? So, key features ng Facebook Ads Manager. Campaign creation. Dito tayo gagawa ng campaigns natin. Audience targeting. Dito natin i-maneuver or i-identify kung sino yung mga gusto nating i-target na audiences. Nandito yung interest, behaviors, dyan sa lahat. Budget and bidding, budgeting and bidding, kung magkano yung ilalagay natin sa campaign. For example, sa isang campaign, 500 pesos per day. Ayan yung budgeting and bidding natin. Ad placement. Ad placement kung saan natin gusto ilagay. Meron sa Instagram, meron din sa Facebook, stories, feed, video video feed, ganyan. Performance tracking, dyan titignan natin tong mga metrics na yan. Reach, impressions, cost per click, budget, yan. And then the optimization tools. Meron tayong tools dyan para magagamit natin for optimizing our campaign. So, guys, nasusundan ba or medyo mabilis? Type 1 nga kung okay lang. Okay. Okay, good. Okay, good. 10 important Facebook advertising metrics and terms. Ito yun. So, number 1 is impressions. Ito, ang impressions is number of times our content from the page or about our page entered a user screen. Halimbawa, nag-run ka ng Facebook ad and then ilang beses pinapakita ni Facebook yung ad mo, ito yung impressions. Okay? And nagko-cost tayo ng budget whenever 1,000 impressions ang nare-reach natin. Doon tayo sinisingil ni Facebook ad. Halimbawa, 500 pesos ang nilagay natin sa isang campaign. And then, ang cost natin for 1,000 impressions is around 100 pesos. For example, ayun yung doon tayo sinisingil ni Facebook ads per 1,000 impressions. Okay? Malinaw ba yon? Okay. Engagements, ito yung likes, react, reach, and impressions collected which showed an interest on our product services all throughout the ads running phase. So, halimbawa, nag-run tayo ng Facebook ad campaign, pinakita ni Facebook sa 1,000 users, nagkaroon tayo ng 50 likes, 50 reacts, or 50 na comments. So, yun yung tinatawag natin na engagement. Okay, next. Reach, number of people who saw
any content from our page or about our page. Ang reach naman guys, ito yung dami ng tao na nakakita nung ads mo. Ang impressions, ito yung ah, si Facebook ang nagpo-push kung gaano karami niya or gaano ilang beses niya pinapakita sa audience yung um, Facebook ad natin. Ang reach, ito yung dami ng tao na nakakita nung Facebook ads natin. Yun yung difference nilang dalawa. Okay? Malinaw ba? Please type 1 kung malinaw. Okay, malinaw naman. Okay. Gets. Um, iniisa-isa natin to guys lahat kasi this is an intensive masterclass. So, gusto ko after this batch, talagang um, lahat ng knowledge ko maipapasa ko sa inyo and ma-offer nyo na yung Facebook ads specialist or media buyer as an service or even sa businesses ninyo, matatry nyo siya. So, when it comes to freelancing naman, if gusto nyo siya i-offer as service, kailangan nyo muna ng portfolio. But hindi ako si Frank Piano guys na namimigay ng ng results sa hindi ako konsentidor na na speaker. So if gusto nyo naman magkaroon ng portfolio within kung gusto nyo maging Facebook Ads specialist as a service or as a freelancer, meron akong multiple businesses naman na pwede nyo gamitin yon. And then pwede kayong mag-run doon ng ads para magkaroon kayo ng portfolio or magkaroon kayo ng mga past experiences. So, yun, sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo i-try and then we'll work it out. Okay? And then link clicks, the number of clicks on links within the ad that led to our specified destination on or off Meta Technologies. Ang link clicks naman guys, halimbawa, nag-run tayo ng Facebook ad campaign and naka-embed or naka-attach doon yung website natin. Once na clinic ni audience yung ads natin at pumunta siya sa website natin, yon ang link clicks. Doon siya magka-count. Okay? Halimbawa, alam ko, one of these days or mga nakaraan, may mga nakakita naman sa inyo yung once na-clinic nyo yung ad, mapupunta siya sa ibang website. So, dun siya magka-count as link clicks. Okay? And then, cost per click. Ito yung how much on average, excuse me, each link cost. Halimbawa, ako, audience ako, clinic ko yung ad campaign ninyo na ni-run. Nakita nyo yung cost ng links is 20 pesos on average. Yun yung cost niya per click. Okay? Per click ang cost natin. Once na may nag-click doon sa ads natin, makikita natin sa Ads Manager dashboard natin kung magkano yung cost. So, yan. Sa mga susunod na araw, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga ideal na cost. Kung ano ba yung mga mababang cost or kung ano yung matataas na cost. Okay? Amount spent, ito yung total amount spent ng ads natin. Total na to. Halimbawa, nag-run ka ng isang awareness campaign, tapos makikita mo yung total spent mo, yun yung amount spent sa ads. Sa pagiging freelancer naman, ang tinitignan ng mga employers, lalo-lalo na international or big companies dito sa Pilipinas, ang tinitignan niya mga yan is the amount spent per month, yung na-manage mo, kung gaano kalaki na. Kasi tinitignan ng mga employers yan na halimbawa 1 million pesos per month yung na-handle mo na ad spent or ads budget in a single month, may possibility kayo na mataas yung chance nyo ma-hire. Kasi doon nila titignan kung confident ba kayo mag-handle ng ganong kalaking budget. Okay? Next, click-through rate. The percentage of the people who saw your ad and then click on it, it can help you determine how effective an ad is in driving traffic to your website. Ang click-through rate, guys, isa yan sa mga important metrics na tinitignan natin. Pag mataas ang click-through rate mo, for example,
15% above. Ibig sabihin, maganda yung ads na yan. Maganda yung ad niyan. Ibig sabihin, ito yung mga tao na pag clinic yung link natin at tumagal sila sa website and meron silang mga ginawang conversion, halimbawa, uh, nag-add to cart sila. Pero hindi sila nag-checkout or pwede rin nag-checkout, yun, doon papasok si click-through rate, yung percentage na yan. Sa mga susunod na araw, ituturo ko sa inyo yung mga percentage, kung ano ba yung magagandang percentage ng click-through rates. Okay? At marami pang iba. Sa ngayon, pinapasadahan muna natin yung mga dapat yung malaman na terms and metrics. Para sa mga susunod na araw, may idea na kayo. Okay? Cost per engagement, the average cost of a user engaging with your ad. So, ito yung mga user na halimbawa dumaan sa kanila yung Facebook ad natin, nag nag-like, nag-comment, ito yung lalabas na cost per engagement. Okay? Halimbawa, nag-run tayo ng Facebook ad, merong may nag-comment doon na isa or meron heart react sa ads natin. Makikita natin sa dashboard kung magkano yung cost na yon. Ayun yung cost per engagement. Okay? Next is cost per 1,000 impressions. Ito yung CPM. Pag napansin nyo guys sa mga communities or sa mga post or sa mga videos around TikTok or across Instagram and Facebook, lagi nababanggit ang CPM. Dahil ang CPM, ito yung nagsasabi kung maganda ba yung ads mo or masyadong mataas yung cost natin sa ads. Dahil isa to sa mga tinitignan ng mga importanteng metrics. Pag mababa ang CPM, ibig sabihin maganda yung ad mo. Ibig sabihin maraming nag-engage doon sa ads mo. Pero take note guys, hindi porket mababa ang CPM mo, ibig sabihin mataas na rin yung sales mo. Kasi maraming mga businesses or even big companies na mababa nga ang CPM pero wala namang sales. Okay? Meron naman mataas ang CPM pero 10 times ang sales. So, ganun guys. Depende pa rin sa objectives ng business mo or client mo. Halimbawa, may client ka or may business ka na high value yung binebenta mo. Real estate, for example. Million na halaga ng real estate. Tapos ang CPM mo is mataas at around 100 pesos per 1,000 impressions. Sobrang taas na nun guys. 100 pesos. Pero dun sa 100 pesos na yun, nakaklose ka ng isang deal ng real estate worth millions. Ibig sabihin, bawing-bawi ka na. 10 times pa or even 100 times or 100% ang bumalik sa ads mo. So yan yung mga certain situations when it comes to CPM. CPM, the cost for 1,000 impressions of an ad. CPM is used to determine the cost effectiveness of your campaign. Yan. Yan siya. Pag mababa ang CPM, ibig sabihin maganda ang ads natin. Bibigyan ko yung idea guys. Ang ideal ng mga CPM is around 5 pesos, 2 pesos, 15 pesos. Pero ang medyo masakit na CPM is around 50 and above. Pero lagi ko nga sinasabi, kahit mataas ang CPM mo, basta may benta, laban. 'Di ba? Basta may benta, laban. Halimbawa, may business ka, uh, binibenta mo is milk tea. Ang benta mo sa milk tea is nasa 100 pesos. Tapos ang CPM mo naman is nasa 20 pesos. Nag-run ka ng ads for that milk tea. 20 pesos. So, panalo ka pa din. 'Di ba? Nag-invest ka ng 20 pesos, may bumili sa'yo ng milk tea na worth 150 pesos or 100 pesos, meron ka pa rin kita na 80 pesos. E paano kung doon sa 20 pesos na CPM mo is 10 or 5 persons ang bumili ng milk tea? Ibig sabihin, times 10 or times 5 yung bumalik sa'yo na investment. Okay? Ganon. Return on ad spent, one of the most important advertising metrics then guys, it's used to measure the performance of an
advertising campaign. Ituturo ko sa mga susunod na araw ko kung paano i-compute yung return on ad spend. ROAS, isa din to sa mga um, laging nababanggit sa Facebook ads realm and marketing realm na ito yung mga bumabalik sa ano mo, sa ads mo, return on ad spend. Parang ganun din sa inexplain ko kanina. Okay? Next, key principles of meta advertising and community standards. Ito mahalaga to guys kasi before tayo mag run ng Facebook ad campaign, uh, hindi tayo basta-basta na nagra-run. Okay? Chine-check natin 'yan before pinaplano natin 'yan. Nag-i-strategy muna tayo, nagpa-planning muna tayo. At chine-check muna natin kung possible ba nang i-run to na ads na to. Kasi meron tayong community standards and advertising standards. Marami kasi ngayon nakikita ko sa communities na lagi daw na bablock or nare-reject ang kanilang ads pero wala silang idea kung bakit. So, much better if maturo ko sa inyo to on the first day para ma-idea na agad kayo kung ano yung mga dapat nyong iwasan. Okay? Pero yung meron tayong mga mababanggit dito sa day 1 na meron tayong ginagawang safety precautions. Later ko babanggitin. Yung mga ninja techniques natin. Okay? Okay. Meta has established a comprehensive set of advertising standards to ensure, wait, pindot ko. Sorry guys. To ensure all all advertisements on its platform, including Facebook, Instagram, Messenger, and Audience Network are safe, respectful, and effective. These standards are designed to protect users from misleading or harmful content while ensuring a positive and trustworthy experience for advertisers and audiences alike. Uh, Sobrang importante nito guys kasi um, you will prevent na ma-reject yung ads nyo. Kasi once na ma-reject ang ads ninyo, maaring madamay ang ads manager ninyo. Maaring ma ma-block na, hindi nyo na magagamit yung ads manager ninyo. So, maraming nangyayari dyan na maraming advertisers or even business owners, entrepreneurs na nagugulat sila one day, wala na, restricted na yung ad account nila. Once na rin ma-restrict ka ni Facebook ads, sobrang tagal ng proseso. Minsan mabilis naman, 1 or 2 days lang, okay na. But once na makita mo yung violations mo and papasok dito sa community standards, wag mo nang asahan na maibabalik yung ads manager mo. Kailangan gumawa ka na lang ulit ng panibago. And pag gumawa ka ng panibago, panibagong algorithm na naman, panibagong planning na naman, and yung result na nakukuha mo sa past na ads manager mo, maaring hindi mo na ulit ma-reach yun. Okay? So, kailangan alam natin yung community standards and advertising standards. Okay? Number 1, prohibited contents. Illegal products or services. Ads must not promote illegal products, services, or activities. Halimbawa na lang dito, this image promotes an e-cigarette is non-compliant. So pagka bulgar na ipinapakita sa ads natin na may nag-e-cigarette, automatic yan, marirestrict yan, marereject yan. And then once na ma-reject na yung ads natin, i-check na ni Facebook team ang ad account mo, and if napansin niya na multiple palang campaigns ang ginagawa mo sa ganito, maaring ma-restrict na yung Facebook ad mo. Image shows hookah pipe, imagery, and it's not compliant. Kahit imagery lang, guys, mahigpit si Facebook sa ganyan. Hookah or even cigarettes or even cigarette packs. Yan. Dito pwede kasi this image is compliant kasi pinopromote niya na anti-smoking campaign siya. Okay? Next, discriminatory practices. Ads must not discriminate, harass, or incite hatred against any individual or group based on personal characteristics. Halimbawa, dito, nag-o-offer sila ng trabaho. Pero mga lalaki lang. So,
they represent discrimination. Ganon mag-check si Facebook. So, um, maaaring gawin natin dyan kung gusto nyo mag-promote ng or kung may mga clients kayo or halimbawa si Lucille recruiter gusto niyang mag-hire and magra-run siya ng Facebook ads, make sure na both gender is nandito, hindi lang men or women. Kasi uh, Facebook might flag your ads na discriminatory practices. So, yun. Next, tobacco and related products. Ads must not promote the sale or use of tobacco products and related paraphernalia. So, ito na yon, e-cigarettes or even cigarettes talaga and yung mga kagamitan niya, mga paraphernalia na ginagamit using this type of ads. Bawal yan, guys. Okay? Drugs and related products ads must not promote the sale or use of illegal prescription or recreational drugs. Yeah, bawal yan guys. Marijuana, shrubs, bawal yan. And paraphernalia, bawal. Yung nakikitang may nagbubong, bawal. Avoid using these images. Okay? Pero meron certain countries na maaring payagan ni Facebook like Thailand. Kasi ano naman siya, meron naman silang laws uh, or certain rules about this. So, hindi ko pa na-try yun. But, would love to learn about it din sa Thailand kung pwede ka bang mag-run ng ads about marijuana kasi ano naman sila, legal naman sa kanila. So, yon. And then next, weapons, ammunitions, and explosive. Ads not promote the sale or use of weapons, ammunitions, or explosives. Bawal yung mga gantong ads, guys. Yan. So, paano tayo makakapag, halimbawa, may business ka or meron kang uh, activities na promoting, halimbawa, airsoft, mga ganyan, shooting range, firing range. Make sure lang na hindi ipinapakita yung mga weapons. Maaring yung facility nyo lang, pinapakita nyo yung facility nyo, dinidiscuss nyo, dinidescribe nyo na meron kayong shooting range or meron kayong gantong kinikater or pwede mag-organic na lang. Organic videos, postings, pero yung irara natin siya ng ads, medyo hindi siya recommendable. So, automatic rejected na agad siya. Okay, next, adult content. Ads must not contain adult content, including nudity, sexual activity, or explicit materials. So, self explanation, automatic guys, bawal tayo dyan. But, alam ko meron dito may mga ibang tanong kasi may mga dumadaan na yung mga gantong ads. Right? Meron tayong ginagawa dyan na certain strategy na pinapalawak lang natin yung creativity natin kung paano natin i-represent yung mga gantong halimbawa meron kang product na pang-enhance ng body or something. So ginagawa natin diyan halimbawa um, uh, this apple represents a certain parts of body, ganyan. Pinapalawak lang natin yung creativity natin pagdating sa ganun. Pero pag mga ganito, arts naman, considered na possible naman siya kasi statue naman siya, considered naman siya. Okay. And then once pala na ma-restrict ang ads natin, guys, pwede tayo mag-request ng review. Meron tayong button doon and i-discuss ko yun sa mga susunod na araw. But uh, once na ma-try ninyo, ma-reject yung ads ninyo, pwede pa rin tayo mag-request review. And then, isa-cite nyo lang doon na bakit ako nagkaroon ng gantong violations, wala naman akong uh, uh, nagagawang violation and ipapakita nyo lang doon kung ano yung mga certain na ginawa nyo sa ads ninyo, kung bakit hindi dapat uh, flag as violation. Okay. Next. Okay, restricted content. Ang restricted content, guys, ibig sabihin, may chance pa rin siya na pwedeng ma-run. Hindi siya totally kailangan i-reject.
Okay? Alcohol, ads promoting alcohol must comply with all applicable local laws and targeted users of legal drinking age. Meron tayong ginagamit na certain ad categories. I-discuss ko yun sa mga susunod na araw din. Sa ad categories, pwede nyong i-on yun and then may possibility na hindi ka ma-reject. Okay? Kasi naka-certain ad categories ka naman. Dito, when it comes to alcohol naman, meron tayong settings sa loob ng Ads Manager na pwede mong i-target yung certain age. Halimbawa, itatargetin mo lang is nasa 20 years old and above. Basta hindi siya papasok under the 18 years old. Lalo-lalo na pag alcohol contents yung mga iraran nyo as ads. Okay? Dating services. Ads for dating services must be targeted to users age 18 and older. Ito yung binabanggit ko guys. Meron tayong settings na pag mga gantong services kunwari may client ka na gantong services or may business kayo na gantong services, ma-edit nyo yan sa Ads Manager na matatarget nyo is 18 ano lang, above. Halimbawa, 19 years old, yun, 19 years old to 50 years old or 65. Ganyan. Real money gambling. Guys, sino yung mga madalas makakita ng type 1, makakita ng gambling ads dito? Okay. Okay. Sino pa? Sino yung mga nag-cash in dyan? Sino yung mga nag ano dyan, mga casino, ganyan. Guys, ako, admitted ako, isa to sa mga specializations ko. Isa ako sa mga nagra-run ng gambling sites. Marami na, may mga nagbabash sa akin before na bakit daw um, parang proud na proud pa ako na nag-ano ko, tinutulungan ko yung mga companies na to para guys, ano lang, trabaho lang, 'di ba? Services lang. So nag-take lang ako ng experience noon. Ito yung unang-una kong experience gambling ads and then dito ako nag-excel. At first, laging rejected but nakahanap ako ng mga ways para malusutan yung restriction ng ads. And right now, wala na akong clients or even companies na lumalapit ulit sa akin since marami na rin nagra-run ng gambling ads. But isa yan sa mga way para ma-invite ako sa mga webinars about gambling ads kasi marami talagang interested na mag-provide ng service sa ganong niche. Kasi guys, malaki din naman talaga ang bigayan sa gambling ads. And lalo na mga individuals din, mga agents din. Napakarami kong portfolio when it comes to gambling ads. Pero hindi ko siya ina-add sa portfolio ko when it comes to low international clients sa freelancing. Kasi hindi naman ganun kaganda din na mag-reflect sa portfolio mo yung gambling ads. Yun. Ads promoting online gambling or gaming must comply with all applicable laws and must receive prior written permission from Meta. Ang ginagawa dito, pag legal ang pagraran mo ng ads ng gambling, meron tayong certain document na ipinapasa kay Meta para ma-approve yung ads mo. Pero sa ginagawa ko, hindi na ako, sa mga past clients ko, hindi ako nagpapasa ng documents or anything. Ang ginagawa ko lang is sa creatives and targeting. Number one, minimake sure ko lang na 20 years old and above yung tina-target ko and then yung sa creatives ko naman hindi ganoon kabulgar, walang mga manok, walang mga pera na involved sa creatives ko. And then sa contents naman wala yung mga pera uh, and other details doon sa details ng description ng ads ko. So, so yun. Subscription services, ads for subscription services must disclose all terms and conditions including renewal costs and cancellation procedures. Like Spotify, lahat ng subscription na ads yan, pinapasa natin yung mga documents niyan para ma-approve ni Meta ang ating ads. Okay, next. Okay. Guys, type 1, gising pa ba? Type 1, gising pa? Okay.
Okay. Type 1, okay. Gising pa, okay. Very good. So far, nasusundan naman, guys. So far, nasusundan. Type yes. Nasusundan. Type yes, guys. Yes. Yes. Okay, yes. Very good. Yes. Okay, thanks. Okay, next tayo. Misleading or false content. Misleading claims. Ito yung ads must not contain deceptive or false or misleading claims, offers, or promotions. Ito yung kadalasan na nangyayari sa mga products, beauty products, health products, like eto. So parang ang misleading kasi parang nagbibigay ka ng assurance sa certain audience mo na once na ginamit mo yung product namin, ito yung mangyayari sa'yo within 7 days. Ganyan. Nagbibigay ka ng claims na hindi naman 100% accurate. So yan, maaaring ma-flag ni Facebook yan. Sensational content. Ads must not use sensational content that shocks or provokes to attraction attention. Ito yan, ibig sabihin yan. Etong may car crash, ganyan, na can promote a shock sa audience natin or scare our audience. Okay? And unsubstantiated health claims. Ads must not make unverified health claims or promote unrealistic weight loss or body transformation results. Pero meron tayong mga ginagawa dyan na strategies. Ang ginagawa ng iba dyan, gagawin niya is before and after. And then hindi pinapakita yung body. Basta creative lang yung paggagawa ng videos or graphics. Maaring malusutan or either magpapasa ka ng documents talaga kay Meta para ma-approve yung ads mo. Okay. Okay, the community standards and user safety, respecting privacy. Ads must not use personal data in a way that violates Meta's data policies or infringes on user privacy. So, ads natin, hindi dapat tayo nagpo-promote ng certain platforms like kunwari gagamitin natin siya for data gathering or nagli-leak tayo ng datas, automatic siya, rejected, bawal yan. And then safety and security, ad must not promote products, services, or behaviors that could pose a safety or security risk to others, to users. Like, halimbawa, nagbebenta ka ng mga security services na maaring makapag-leak ng mga private informations or mga addresses, mga numbers, phone numbers, yan. Hindi pwede yan. But meron tayong tinatawag ng lead generation. Lead generation, as long as meron ka namang policy inside your website na hindi mo ililik yung uh, mga informations, maaari kang makapag-run ng lead generation campaign. So, next topic natin yun for susunod na araw. Hate speech. Ads must not contain hate speech or promote violence against individuals or groups based on race, ethnicity, religion, or other protected characteristics. So, hate speech, bawal yan, guys. Nagpo-promote tayo ng mga false informations or pinopromote natin yung katoksikan ng mga maraming content creators ngayon and mga other influencers. Yan, bawal yan. Automatic. And quality and relevance, accurate targeting. Ads must be accurately targeted to relevant audiences to avoid misleading or annoying users. When it comes to targeting naman, guys, kahit ano namang niche or kahit anong type of business natin, pwede naman tayong mag-target ng kahit anong interest or behaviors. As long as connected pa rin siya doon sa business natin or sa niche na ino-offer natin. Kasi kung masyadong malayo, halimbawa, gambling ads yung iraran mo, tapos ita-target mo is mga baby clothes. So sobrang layo na nun yung relevance niya. So may chance na ma-flag tayo ni Facebook. So kailangan
If baby clothes ang tatargetin natin, ilalagay lang natin sa mga interest, mother, father, family members or family, ganyan, clothes, yan. Yan ang mga related na pwede nating targetin. So, content quality, ads must be high quality, visually clear, and professionally designed to ensure a positive user experience. Dito guys, kahit minsan nga may nakikita pa rin ako ng ad na hindi naman ganun kataas yung quality ng mga images nila or videos nila. Pero ini-ensure or pinopromote ni Facebook na gandahan natin yung quality ng mga creatives na gagawin natin and even videos naka HD formats para mas tumaas yung chance na i-push pa ni Facebook sa gusto nating audience. Kasi i-discuss ko yan sa mga susunod na araw na if maganda yung creatives natin and I'm sure pagka maganda rin yung qualities ng videos natin and iraran natin siya as Facebook ads, si Facebook na mismo yung magkukusa na i-push sa maraming tao yung Facebook ads natin kasi visually stunning and professional yung dating ng ads natin. Yan. Ad relevance, ad must be relevant to the audience and provide clear, truthful information about the promoted product or service. Ayun yung kanina nabanggit ko. Okay. So, yun lang. Mabilis lang yung session natin tonight. Kasi talagang ano lang, brief background lang. And gusto ko lang malaman nyo yung standards and metrics and terms and everything na kailangan nyo munang matutunan before na tayo mag-jump sa mga susunod na araw. And I promise you guys na sobrang intensive talaga nitong parating na susunod na araw kasi dito na tayo mag-check ng numbers, datas, imamamaneuver na natin yung ads natin, imamaneuver na natin yung mga tools natin. So for tomorrow, mag-create na tayo ng ads manager and then sabay-sabay tayo mag-create and yun, imamaneuver pa natin yung mga tools. So today, um, that concludes our session and I'm opening the floor if may mga questions kayo. So yes. Mag-raise lang kayo ng hand and then um I'll give you the floor. QA Q&A session tayo, guys. Any questions? Yeah, open lang kayo ng mic if may mga questions. Anyone? Clear ba? Type 1. Type 1 if may mga gusto pa kayong balikan natin. Type 1 if clear naman. 1. 1, okay. At how about the others? Guys, tanong na kayo guys. Promise. Huwag na kayo mahiya. Ilang araw tayo magkakasama guys. Sige na, tanong I kayo. think Okay, sige. Juday has questions but nasisend siya sa akin. Like Okay. napi-PM Juday. Napi-PM. Ah, open na lang kayo ng ano, ng mic ninyo para maano natin yung questions ninyo. Ayan. Open kayo ng mic. The floor is open, guys. My question ako. Yes. For the para ma-avoid yung mga pag ma-flag yung ads namin, sabi mo may mga strategy ka. Mhm. Share mo ba yun along the process or Yes. Yes. okay. Paprocess ko, i-share ko lahat yan, guys. All throughout Sige. our sa mga susunod na sessions natin, um, i-share natin lahat yung mga strategies and mga ninja tactics na ginagawa natin, lalo na sa gambling. Yan, ituturo ko sa inyo lahat yan. So, special session yan. Ituturo ko sa inyo yan. Right after the session natin, guys, or 1 week intensive class natin, meron pa tayong mga follow-up webinars, okay? Meron pa tayong mga short courses na i-release inside the group. Meron akong i-invite ng mga professionals and industry experts about email marketing, about LinkedIn mastery, about graphic design, about content creations, dahil marami tayong mga kaibigan na community founders and
ipapasok natin sila na as short courses na which is sa batch 1 ko lang maaring ibigay for now and sa mga next na batches na ilalabas ko and hindi na siya 300 pesos guys kasi yung ibibigay ko na value is sobrang siksik-liglig at nag-uumapaw guys. Promise, lahat ibibigay ko sa batch 1 na to. Kaya talagang um, proud ako sa first batch na to kasi talagang ibubuhos natin yan. About boosting, mag-stop na ba ako ron, kuya? Depende kasi eh. Depende sa goal mo. Meron kasi tayong um, iba't ibang way or ikaw din kasi nakakaalam niyan. Kung sa boosting ka marami kasing akong na-try na mga clients na lumalapit sa akin, nagbo-boosting sila at first. Madami ang ano nila, madami ang sales nila, maraming interactions, engagements, reacts, and everything else. And then pagdating sa akin, nag-switch kami to ads manager, hindi namin ma-reach yung gusto nila, yung gusto nilang goals. So, it depends pa rin sa'yo kung gusto mo ng boosting, kung doon ka kumikita, kung doon ka nagkakaroon ng sales, ah, tuloy mo lang. Pero if gusto mo naman i-try na makontrol yung um, yung budget mo, yung targeting mo, sa boosting kasi guys, ito yung number one na cons. Okay? Hindi mo siya makokontrol. Hindi mo makokontrol yung budget. So, pag nag-boost ka, sabihin natin 500 pesos, nag-target ka ng isang target, interest. Sorry. Hindi lang ni Facebook ipapakita yan doon sa target or interest na nilagay mo sa boosting. Kalat yan, guys. Ganon siya. Boosting siya. Kalat siya. Kahit sino, ibibigay niya, ipapakita ni Facebook yan. Kahit hindi interested na audiences, automatic, ibibigay niya lahat. Unlike, pag ads manager ang gamit natin, makokontrol natin yung targeting natin, audience natin, yung age, yung location, yan, makokontrol natin inside the ads manager. Unlike pag nagbo-boost kayo, kalat. As in kalat yan, guys. Yan. Questions pa? Um, Along the process, i-share mo din ba yung on how to do remarketing and on how to set up the account for the Facebook Pixel? Yes. Pixel, yes. I-ano din natin yan. Itatakal din natin yung different audiences, lookalike audiences, custom audiences, and pixel. Yan, ituturo din natin yan kung paano mag-set up ng pixel. But when it comes to other platforms, lalo-lalo na if involved na yung web development, hindi ko siya matatakal kasi hindi ako web developer na talagang nagdi-deep dive sa pag-i-install ng Pixel. Pero yung pag-install ng Pixel or setup inside the Ads Manager, yan. Matatakal natin yan sa mga susunod na araw. Nice, nice. Thank you, Kim. Yes, welcome. Next, other questions, guys. Question, please. Mahaba pa naman yung oras natin. 2 hours naman ang ano natin eh. Pero kung hindi naman natin siya mako-cover in 2 hours agad is talagang ang objective ko for this day one is talagang i-provide mo na sa inyo yung brief background and yung foundations ng Facebook ads, no? And magkakakilala lang tayo lahat. So, yun. Question, guys. Open pa ang floor. How about mga freelancers natin, si Lucille and si Marvin, tama ba? May questions? Si Brother Van. I know si Brother Van, ano to eh, business owner to eh. And nagkaroon ako ng transaction sa kanya dati. Brother Van, may question ka? Okay, wala naman. Okay, good. Si MC, may question? Wala pa, sir. Lucille, wala bang question? Okay. Walang question. Si Juday, may question pa? Guys, question naman kayo. Yung mga meron pang question, guys, ha? Wala naman po.
Kinig lang po kami next day. Okay, very good, nice. Um, okay. Since wala na tayong question, proceed tayo sa next. Okay. Any volunteer na mag-share ng key takeaway nila for this day one or kung ano yung mga tumatak sa inyo sa session na to. Any quick or small learnings from this day one na pwede nyong i-share? Volunteer. On my end, Okay? ngayon ko lang nalaman na 2 to 20 pesos is a good, um, like meaning nun is good yung ads mo, Mhm. Yes. which is very informative on my end. Okay, nice. Yes, 2 to 12 pesos cost. Um, Lagi kong sinasabi yan na it depends on your product or your service. Marami kasing mga business owner or even clients or big companies na pagka pumalo ng 10 to 12 or 15 ang kanilang CPM or even the cost, nagpapanik agad sila na mataas yung ganto ganyan. Pero hindi nila nakikita na mas mataas pala ang balik sa kanila or nagkakaroon pala sila ng sale. Pero good indication yon na 2 pesos CPM cost. It depends pa rin kasi sa mga susunod na araw, i-discuss ko yan kasi meron tayong iba't ibang ad objectives and sa mga objectives na yon meron tayong iba't ibang cost na ideal cost about doon sa mga objectives na yun like awareness campaign, engagement campaign, messaging campaign, or conversions campaign. Meron tayong iba't ibang ideal cost dyan. Pero so far on my experience and so far on my recent clients na 2 pesos or 10 pesos CPM is doing good. Good na siya. Good na siya on my end. So, yun. Any volunteer pa? Beside from Darwin, no? Si Darwin yon yung kanina. Tama ba? Yes po. Okay, nice. How about sa iba? Takeaways, guys. Kung ano yung mga tumatak sa inyo for this first day ng session natin. How about Zepa? Zefa. Tama ba yung ano? Pag bigkas ko? Zefa? Hello? Andito ka ba? Galaw mo yung baso. Okay, sige, wala ata siya. How about ano, sa mga freelancers natin, si Lucille, kahit simpleng ano lang, key takeaways for today's session, for day one. Hello? Hello, Ah, hi. there. Yes, me pala. So, actually, everything is new to me. So, looking forward na lang sa coming days of the Okay, training kung ano yung matutunan ko. okay, great. How about si Marvin ba nandito pa? Parang nawala ata siya. Okay, okay. Okay, so before I'll end this session, I would like to request guys, pwede ba tayo mag-picture para meron tayong maipost sa community natin and of course, maipost din natin na successful ang day one ng batch one. Alright? Ayun. Brother Van. Ngayon ka na nagpakita. Ayan. Ayan. Si Darwin. Okay. Okay. Sorry na mix up ko. Okay. Ayun pala si Darwin. Okay, next. Okay, picture tayo guys. Uy, ayan pala si ano natin Coach Ark sa video editing. Siya, yan. Meron siyang international clients and then of course si Ed, yan magkakasama kami ngayon. Video editors sila. Local and international din ang mga ano nila. So, okay. Uh, of course, hindi lang 'yon, hindi lang Facebook ads ang ituturo ko, marami pa. And of course, magto-talk din sila Coach Ark about video editing naman.
para basics ng video editing. Kasama yan sa ano natin, community natin. So, yun. Okay. Wait. Coach Art, paano ba yung ano dito? Ha? Oo. Paano? Sige. Wait lang guys ha. Yung snipping tool. Meron ka ba snipping tool? Okay. Okay. Okay guys. One. Nakita yung kamay ni Coach Art. Wait lang. One, two, three guys. Last na. Isa pa. Isa pa Coach Art. Kasama ka kaya? Okay. Sama ka. Ano? Okay. Ito. Okay. One. Ito pa. One, two, three. Okay. Thank you guys. Thank you guys for Thank you, today. guys. Thank you. And Yan by kayo the way, habang Kim, ninyo. Yes, yes. tomorrow ba? Um, Yes, tomorrow. like 8 p.m. ulit. ba? Okay. Yes. Saturday and Sunday wala. Saturday and Sunday, if majority sa inyo is wala, Ah, okay lang din naman. Pero I don't want to take much of your time during weekends kasi I respect na meron tayong mga kanya-kanyang private life. And of course, ano natin yan, pahinga natin. So, let me know if napag-decide nyo as a group na i-push yung session natin on Saturday and Sunday, okay lang naman sa akin. Just let me know ahead of time like on Friday na nag-decide kayo as a group na mag-session tayo, okay lang siya. Anytime. And then, of course guys, anytime pwede nyo akong i-PM ha. Pwede nyo akong i-PM if may mga questions kayo. And pwede nyo akong alright. i-PM sa GC and of course dun sa group natin, huwag kayong mahiyang mag-post and I'll be active talaga when it comes to answering your questions. Okay? Thank you guys. Have a great day. Yeah. Ingat kayo. Bye-bye.